Mga 74 BC sa Zarahemla, ang nakababatang Alma ay nagdalamhati sa mga kasalanan ng kanyang mga tao. Hinikayat niya ang kanyang mga anak na mamuhay ng matuwid. Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa Aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Hesukristo. Ama, andito na po ako. Halika rito, aking anak. Ano po ang nais niyong sabihin sa akin? Anak ko, pakinggan ang aking mga salita. Sapagkat ipinangako ko sa iyo, nayamang sinunod mo ang mga kautosan ng Diyos. Ikaw ay uunlad sa lupain. O aking anak na hilaman, masdan, ikaw ay nasa iyong kabataan. At kaya nga nagsusumamo ako sa iyo, na pakinggan ang aking mga salita at matuto sa akin. Aking ama, ako po ay makikinig sa iyong bilin. Sapagkat naglakbay ako kasama ang mga anak ni Mosias. Naghahangad kami na wasakin ang simbahan ng Diyos. Ang Diyos ang nagputo sa ating lahat na dapat tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. At kung sino man ang hindi magsisi sa kanyang mga kasalanan, siya rin ang hindi ibibilang sa aking mga tao. At sino man ang mga magsisi sa kanilang mga kasalanan at ipinagtapat ang mga ito, sila ay kanyang ibibilang sa tao ng mga simbahan. Bakit kayo nagpapaniwala sa aking ama? Niloloko lamang kayo niyan. Siya ang aking ama. Alam ko kasi ano yung sinasabi niya. Mga tinuturo niya ay pawang kasinungalingan lamang. Hindi naman kayo mamamatay, hindi naman kayo magsisisi. Ang mga turo nila ay para lang ikulong kayo sa pabantayang nais nila. Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang katotohanan ang sinasabi ng aking ama. Nangangamba ka ba sa anak mo? Ang anak natin ay gusto mo sa akin ng simbahan ng Diyos. Ginawa naman natin lahat ng ating makakaya para maniwala siya sa Diyos. Pati ang mga miyembro ng simbahan ay pinagdarasal siya. Sasagutin ng Diyos ang ating panalangin, aling-sunod sa pananampalataya sa Kanya. Ama naming nasa langit, pinapanalangin namin ang aming anak na si Alma, sapagkat ninanais siya ang pagwasak ng iyong simbahan. Inihiling namin na Ama, na naway malaman niya ang katotohanan na siya ay maniniwala sa kapangyarihan at otoridad ng Diyos, nang hindi niya naniising sirain pa ang iyong simbahan. Bakit yung binabasa niyan? Wala namang katotohanan yan. Alam namin na totoo ang Diyos at ang kanyang simbahan. Ang mga banal na kasulatan ay nagpapatunay nito. At kung susundin namin ang mga utosan, kami pagpapalain. Talaga ba? Tignan natin mapagbas pa kayo. Mahigpit na ipinagutos ni Haring Hosea na hindi dapat magkaroon ng mga pag-uusig sa mga naniniwala sa Diyos. Na dapat magkaroon ng pagkapantay-pantay sa lahat ng tao. Na hindi dapat
maaaring ang gagawin namin ang nais namin gawin. Alma, bumangon ka at tumindig, sapagkat bakit mo inuusig ang simbahan ng Diyos? Sapagkat sabi ng Panginoon, ito ay aking simbahan, at aking itatatag ito, at walang anumang makapagpapabagsak dito, maliban sa paglabag ng aking mga tao. Dinggin, narinig ng Panginoon ang mga panalangin ng kanyang mga tao, at gayon din ang mga panalangin ng kanyang tagapaglingkod na si Alma, na iyong ama, sapagkat nananalangin siya ng may labis na pananampalataya, hinggil sa iyo na baka sakaling madala ka sa kaalaman ng katotohanan. Kaya nga, dahil sa layuning ito, ay naparito ako upang papaniwalain ka sa kapangyarihan at karapatan ng Diyos, upang ang mga panalangin ng kanyang tagapaglingkod ay matugon alinsunod sa kanilang mga pananampalataya. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, Alma, humayo ka sa iyong landas at huwag nang muling hangarin pangwasakin ang simbahan, upang ang kanilang mga panalangin ay matugon. At ito ay kahit na nga naisin mo sa iyong sarili na matakwil. Nagpakita sa amin ng isang anghel. Siya ay nangusap sa amin tulad ng tinig ng pulong at ang buong lupa, sapagkat ang takot sa Panginoon ay nanaig sa amin. Panginoong Diyos, kami ay nagtitipon-tipon upang manalangin na iyong buksan ang bibig ni Alma, upang siya ay makapagsalita at gayon din upang matanggap ang kanyang biyas, ang mga lakas nito upang mabuksan ang mga mata ng mga tao nang makita at malaman ang kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos. Alma, huwag manggilalas na ang buong sangkatauhan, oo, kalalakihan at kababaihan, lahat ng bansa, lahi, wika at tao, ay kinakailangang isilang na muli. Oo, isilang sa Diyos, nagbago mula sa kanilang makamundo at nahulog ng kalagayan, tungo sa isang kalagayan ng katwiran, na tinubos ng Diyos, naging kanyang mga anak na lalaki at na babae.
Nagsisisi na ako sa aking mga kasalanan at tinubos ng Panginoon. Dingin, sinilang ako ng Espiritu. Magtampisaw sa marami ng mga paghihirap, halos mamatay sa pagsisisi sa awa ng Panginoon ay minarapat na agawin ako mula sa isang walang hanggang pagninigas. At ako ay isang sinilang sa Diyos. Ang aking kaluluwa ay natubos mula sa Apollo ng kapaitan at mga gapos ng kasamaan. Ako ay nasa pinakamandilim na kailanman noon. Subalit ngayon ay namasdan ko ang kagilagilalas na liwanag ng Diyos. Itinakwil ko ang aking manunubos at ikinailangan kanyang sarili. O maging sa huling araw, kapag lahat ng tao ay magsisitindig upang katulan niya. Sa panahong iyon, ay kanilang kikilalanin na siya ay Diyos. Subalit dinggin, anak ko, hindi lamang ito sapagkat nararapat mong malaman na tulad ko na yamang sinusunod mo ang mga kautosan ng Diyos, ikaw ay uunlad sa lupain. Si Alma ay nagsimula na magturo sa mga tao. Naghahayag sa lahat ng tao ng mga bagay na kanyang narinig at nakita at ipinangangaral ang salita ng Diyos.